Magandang hapon. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung desisyon ng Sandigan Bayan kung saan ay inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong graft and corruption si dating Senador Juan Ponce Enrile na ngayon ay 101 years old. Ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Lucila Gigi Reyes na kinikwento noon na girlfriend ni at ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Antonio Evangelista. At iba pa na mga akusado at lahat sila ay inabsuelto. Ang nakakalungkot dito, yung pera na sangkot sa pagnanakaw na nagkakahalaga ng 279 million pesos ay pinasauli sa mga empleyado. Kawawang mga empleyado. Walang kinalaman ng empleyado sa pagnanakaw na to, sigurado ako. Pinagsauli sa kanila. Tapos, wala man lang kahit piso, hindi man lang siningil si Napoles. Si Napoles pala pinasauli. Kasama si Napoles sa mga nagsauli. Pinapasauli. Wala man lang piso, kahit piso hiningi kay Enrile. Kahit piso, walang hiningi kay Attorney Lucila Gigi Reyes. Wala kahit piso, na pinasuli sa kay Antonio Evangelista na staff ni Enrile. Ano na yan? Paano na po ito na ba yung buhay natin ngayon sa Pilipinas? Magnakaw ka? Sigurado naman, alam naman natin na nagnakaw si Enrile. Nagnakaw si Lucila Reyes, Attorney Reyes. Gigi Reyes, nagnakaw si Napoles. Ngayon, nagnakaw din yung Antonio Evangelista na assistant ni Enrile. Assistant ni Gigi Reyes. Nakakaasar talaga. Tapos, pinasauli ang pera. Ang magsasauli si Janet Napoles, mga empleyado niya, at saka yung empleyado ng gobyerno na sa ilalim ng ahensya na naglipat ng pondo papunta sa korporasyon ni Napoles. Would you believe na hindi pa parusahan ng korte si Enrile, si Gigi Reyes, tsaka si Antonio Evangelista? Grabe. Pastor Rodi Rabi, ito ng pinakamataas na kasuklam-suklam na desisyon na ginawa sa ating bayan. Grabe. Makainom nga ng tubig, parang ma-high blood ako sa ganito. Pahingi na kape. Grabe, buhay natin, Pilipino. Ang nagnakaw, ang nagnakaw ng pundo ng PDAP, si Enrile, ang kanyang tao na si Gigi Reyes, at isa pang tao na si Antonio Evangelista. Pagkatapos, isa sa uli ng empleyado ni Janet Napoles, saka Janet Napoles, 279 million. Saan kukuha ng pera mga empleyado? At yung empleyado ng gobyerno na nagpalabas ng pundo. Alam ko, sweldo lang ang mayroon sa kanila doon. Ang tao lang doon na hindi sweldo, si Janet Napoles lang. Gusto palabasin nitong Sandigan Bayan na hindi napatunayan, kulang ang ebidensya laban kay
Enrile, laban kay Gigi Reyes, laban kay Antonio Evangelista. Pero meron daw preponderance of evidence, pero doon lang sa mga empleyado ni Janet Napoles at saka empleyado ng ahensya ng pamahalaan na naglipat ng pondo. Ano na mangyari sa buhay natin to? Ha? Paano na to? Paano makabawi ito ating bayan? Grabe. O ipapakita ko sa inyo yung decision. Decision ng Sandigan Bayan. Yan po yung decision. So makita mo yan, ang title ng kaso ay, daming kaso yan. By the way, bago pala itong decision na ito, may mas nauna pang decision na inilabas ang ombudsman noong October 24 din, na anniversary, 1 year. One year, October 24, 2024, naglabas ng decision ang ombudsman sa plunder case. Inabsulto sila ni Janet Napoles, si Enrile, at saka si Gigi Reyes. Grabe. Paano yan? Pagkatapos, October 24, 2025, exactly 1 year, yung kaso naugnay doon sa plunder ay absulto rin sila lahat. Ang nakakasakit dito, paano may isasauli ang pera ng bayan? Gayon ang inutusan na magbalik ng pera, 279 million, ay si Janet Napoles na ka-empleyado niya. At saka yung empleyado sa ahensya ng gobyerno na tumrabaho para mailipat ang pundo mula sa PDAF fund ni Senator Enrile papunta sa mga korporasyon ni Janet Napoles. Natatakot po ako, Romel Bingson, Charlie Whiskey, Jamuel 815, natatakot po ako. Ganon din ang mangyayari sa flood control projects. Dito kay Janet Napoles, 279 million lamang involved. Pero doon sa flood control natin, billion-billion. Paano mangyari nito sa atin? O tingnan natin ang decision. O yan, ang kaso. Sandigan Bayan 14-CRM-0241, yung case number nung una. Ang kaso, violation Section 3, Republic Act number 3219. Anong ibig sabihin ng violation of Section 3? Ang ibig po sabihin yan ay yung pagbibigay ng benepisyo na hindi niya sapat, hindi niya deserve. O di kaya, yung pagkukos ng injury sa isang tao na hindi niya rin deserve. Unwarranted benefit at saka undue prejudice. At saka kung may reckless imprudence na nagbigay ka, gumawa ka ng either pagkasakit sa isang tao na hindi deserve o pagkuha ng benepisyo na hindi mo deserve din. Yan po ang ibig sabihin sa Tagalog ng violation of Section 3, Paragraph E, Republic Act 3019. Ilang kaso niyan ang kinakason dyan, ha? Number 1, Juan Ponce Enrile, 101 years old. Now, si Jessica Lucila Gonzalez Reyes, girlfriend ni Enrile. Si Jose Antonio Valera,
Tapos, Evangelista, yan ang apelido niya. Yan silang tatlo dito. Tapos, si Mario Luciliano Rilampagos, Chief ito, Secretary ng Department of Budget and Management. Si Rosario Salameda Nunez, tauhan sa Department of Budget and Management. Si Lalaine Narag Pauli, tauhan din sa Budget and Management. Si Marilo Gialino Bare, tauhan din sa Department of Budget and Management. Pagkatapos, itong opisyal at saka tauhan ng Technology and Resource Center, TRC. Yan. Si Antonio Irigon Ortiz, Dennis Lacson Cunanan, siyang hepe dyan. Francisco Baldosa, Figura, Maria Rosalenda, tapos Masongsong Laksamana, Maribik Villalos Huber. Ang kinasuhan ng iba pa, si Janet Lim Napoles, ang kanyang anak na si Jo Christine Lim Napoles, ang kanyang anak na isa si James Christine Lim Napoles, at saka tauhan niya na si Eulogio Dimailig Rodriguez, mga tauhan niya na si Evelyn Ditson de Leon, tauhan niya na si Ronald Jan Lim, at pinsan niya to, tauhan din si Amparo L. Fernando, tapos si Fernando Balbaera Ramirez, si Nitz Tuangco Kabilaw, si Aileen Palama, si John Raymond de Asis, Maylin Tagayon, at saka Maylin Tagayon ng Encarnacion. Yan po, dami, ilang counts yan. Case number 241, 242, second case, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. So 10 counts na yan, 241 to 250, 10 counts. 251, 252, 253, 254, 255, at 255, 15 cases. So ito yung informasyon. Basahin natin ng isang informasyon kasi pare-pareho lang naman sila. In 2007, or thereabout, in Pasay City, Philippines, and within this honorable court's jurisdiction, above named accused Juan Ponce Enrile, a Philippine Senator Jessica Lucila G. Reyes, Chief of Staff of Senator Enrile's office, Jose Antonio V. Evangelista II, Deputy Chief of Staff Senator Enrile's office, Mario Rilampagos, Department of Budget and Management, Undersecretary for Operations, Rosario Salameda Nunez, Lalaine Narag Pauli, Marilo Dialino Bare, all employees of the Department of Budget and Management, Antonio Ortiz, Dennis Cunanan, Francisco Figura, Maria Rosalinda Maribik Huber, Janet Lim Napoles, Jo Christine L. Napoles, James Christopher L. Napoles, Eulogio D. Rodriguez, Evelyn De Leon, Ronald Jan Lim, Amparo L. Fernando Ramirez, Nitz Kabilaw, Aileen Palama, John Raymond de Asis, Maylin Encarnacion. Cause injury to the government in the amount of 20 million ay sinasabi. Kung paano ginawa, ito ang ginawa. Enrile endorsed directly or through Reyes and Evangelista, the non-governmental organization of Janet Lim Napoles, named Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation, organized by the aforementioned private individuals to implement projects of Enrile's PDAF in the total amount of 20 million, covered by disbursement vouchers number 01-2007-04-0669. Ilan voucher? 1, 2, 3, 4. Apat na voucher. 670, 671, number 672. In disregard
of the appropriation law and its implementing rules, and without the benefit of public bidding as required under the Republic Act 9184 and its implementing rules and regulation, with carried being unqualified to undertake the projects. So, diretso na tayo sa dulo. Marami ito, mahaba ito. 143 pages to. Ay, 193 pages. O, tingnan natin ah. Ay, wherefore, in light of all the foregoing, the court hereby resolves to grant the demurrers to evidence of accused Juan Ponce Enrile, Jose Antonio Valera Evangelista II, Janet Lim Napoles, Joe Christine Lim Napoles, and James Christopher Lim Napoles. Acquitted sila. Ibig sabihin pag-grant ng demurrer. Tapos, accused Juan Ponce Enrile, Jessica Lucila Gonzalez Reyes, Jose Antonio Valera Evangelista II, Mario Loquiliano Relampagos, Rosario Zalameda Núñez, Lalaine Naragpaule, Marilo Dayalino Bare, Dennis Lacson Cunanan, Francisco Baldosa Figura, Maria Rosalinda Masungsong Laksamana, Marivic Villaluz Sober, Janet Lim Napoles, Joe Christine Lim Napoles, James Christopher Lim Napoles, Evelyn Dichon de Leon, Nitz Tuwangco Kabilaw, and Mylene Tagayon Encarnacion in criminal case number SB 14 CRM 0241. Yan. Tapos ito, by way of civil liability, sino pinagbabayad? Figura, Laksamana, Huber, Encarnacion, Janet Lim Napoles. O, sino si Figura? Empleyado lang siya doon sa Technology Resource Center. Si Laksamana, ganoon din, empleyado. Si Huber, Encarnacion, empleyado rin. Si Janet Lim Napoles, magbabayad ng 20 million. Por Diyos, por Santo. Kaya ba nila bayaran yung 20 million? Empleyado lamang sila? Napakawalang gana naman itong ang may kasalanan dito kung ganito, kulang ebidensya. Ang ombudsman, kulang-kulang ang pinisinta na ebidensya. O, ngayon, i-acquit nila. Pangalawang case, in-acquit naman sa civil criminal case number 242. O, ganon din. Ang civil liability magbabayad, this time si Mendoza, Bunso, Janet Lim Napoles. 3. Mga empleyado rin. At binanggit din, no civil liability is imposed upon accused Enrile, Reyes, Evangelista, Relampagos, Doñez, Joe Christine. Grabe. Tapos i-acquit Juan Ponce Enrile, Jessica Lucila Gonzalez Reyes, Jose Antonio Valera Evangelista II. Nako. Tapos ang pinagbabayad sa 19,400,000 si Mendoza, Cacal, Guadieso, Janet Lim Napoles. Si Napoles lang, hindi empleyado dyan. Yung iba empleyado lang. Nag-aarawan ng sweldo lang ito. Inutusan lang nila na police tsaka yung government official. Ito na naman isa, sa isang case naman na ang involved ay 29 million, si Mendoza, Cacal, Guanison, Janet Lim Napoles yung pinabayad. O ito pa, sinabi nila na no civil liability is imposed upon Enrile, Reyes, Evangelista, Relampagos, Núñez, Pauli Bare, Joe Christine Lim Napoles, James Christine Napoles, De Leon, and Kabilaw. Grabe. O acquit, ito naman sa case number 245. Ang involved na amount, 22,500,000. So, ang pinagbabayad, si Cunanan na TLRC, Figura, na
taga TLRC, Laksamana, Espiritu, Hober, mga taga TLRC lahat. Except Janet Napoles at saka si Galay. Ito naman, 22,500,000. No civil liability imposed, hindi pinabalik kay Enrile. Ibig sabihin, walang kasalanan si Enrile, si Reyes, si Banglisted II. Nako. Sunod, acquit naman sa case number 246. 24,250,000 ang involved. Pinabalik naman kay Mendoza, Kakal, Guanyeso, Janet Lim Napoles. Puro mga empleyado lang ito except Janet Lim Napoles. At saka no civil liability imposed upon Enrile, Reyes, Evangelista. Ang lahat-lahat po, ladies and gentlemen, shortcutting ko na, 279 million pesos po ang lahat na pinabalik lamang sa mga empleyado. Makatarungan ba yan? So hanggang dyan lang muna ang ating live sa ngayon. At ibabalik ako, i-detalyahin natin kung ano ang dahilan kung bakit acquitted. Ang nakakasama lang dito ay wala raw kasalanan yung may-ari ng pondo. Tapos, paano may labas yung may-ari ng pondo kung wala blessing na may-ari ng pondo? So, pinapalabas nila dito na niyari lamang Janet Lim Napoles was alone. Grabe. So, yan lang po ang ating masabi. So, mag-shoutout ako. Kay Rodi Rabi, Pastor, Ferdi Pinto, Senior, Charlie Whiskey, Yamwell, 815. Hello, Dr. To, you have a good day. Romel Bengson, grabe na talagang hustisya. Dapat sa mga yan, sinunog ng buhay. Thank you. Rodi Rabi, isang malaking kalukuhan yan. Sino ang nagnakaw? Hindi kaya magnakaw mga empleyado ng ganyang kalaki halaga. Tell it to the Marines. May araw din kayong mahatulan ng Diyos. Kung hindi kayo magdusa dito sa lupa, iiyak. Tiyak na sa impyerno kayo magbabayad. Charlie Whiskey, Dr. Toto, it's better to release thousands of criminals rather than imprison an innocent man. Tama po yan. Yamwell, 815. Sir, parang wala na patutunguhan ang batino ang gobyerno natin. Rodi Rabbit, tiyak ganyan din ang mangyayari sa flood control project natin. Naimbag kamalim, mga kabsat ko, Romel Bengson at saka si Kabsat Sabit. O, gumalaw ka na, ikaw na mangunguna. Galing Norte. Rodi Rabbit, Dr. Kausing, napakagalit ang pangyayaring ito. Pag malakas ka, walang pagdurusa at ang mahirap ka, tiyak ikaw ang parusaan. Diyos so wala silang kasalanan. Wala kayong magagawa. Hatol ng korte yan. Dahil natalo, dapat sa mga abogado ng gobyerno sila. Alam mo yung mga empleyado to, ang abogado nila, pau pa. Pau ang abogado nila. So, Charlie Whiskey, trust our government. Charlie Whiskey, ang merong kasalanan dyan ng court, hindi nila tiningnan ng financial capability ng mga tao na yan. Ay, nako. Sige, gano'n na lang muna. Please lang, paki-ikot-ikot itong vlog kong ito. Maigsi lang to. Tapos, sunod, detalyihin ko kung bakit. Ano naman kasalanan ng court? Sino may kasalanan ito? Ombudsman ba o Sandigan Bayan? Maraming salamat po.